Oh, bigla ng mga naghihingian ng mga asylum. Oh, natatakot na daw po sa kanyang buhay dahil daw po sa presidente. Life is being threatened by the government and I am afraid that anything will happen to me if I am going to be touched by our president or his government. Naku. Madam, nagpe-fake news ka, di ba? Ikaw yung nagpalabas, di ba? Na naka-freezer na ang Pangulo. Na meron pa kayong sinasabi na number nung kanyang kwarto doon sa St. Luke's. Di ba mga kababayan? Oh. Ngayon, ito ang posibleng kaharapin ninyo. Ang mapadalan kayo ng sabpina. Tapos ngayon ang ididepensa ninyo ay natatakot kayo. Baka masaktan daw ho sila ng presidente. Diyos ko naman. Ang dami hong bumabatikos sa presidente, mga kababayan. Ultimo sila Maharlika, etc. No? Sila yung mga samahan ng puro fake news ang mga pinapakalat po, mga kababayan. Meron ako nakikita mga bumabatikos kay President Marcos, pero maayos, walang fake news. Ano po? Pero yung kanila talagang talagang hindi mga nag-i-stop sa mga fake news nila. Tapos kapag kaganyan na ang sitwasyon, hihingi ako ng asylum. Well, kung nasa ka, nandiyan ka sa UAE, nandiyan ka sa Dubai. Tingnan natin. Kasi hindi naman tatanga-tanga ang gobyerno dyan at totoo to Di ba? Hihingi ako ng asylum. Aalamin pa din yan kung ano ang dahilan at kung totoo ba yung sinasabi mo na papapatay ka ng gobyerno. Kasi aalamin po magkabilang panig niyan. Aalamin yung panig ng gobyerno ng Pilipinas, aalamin din yung panig niya, mga kababayan. Di ba? Tuloy. So I am now a refugee, an asylum seeker. Refugee. Asylum seeker na daw. I mean, in essence, I do not have a country right now. Hindi ako Pilipino. I refuse and I renounce. Hindi na daw Pilipino. I refuse and denounce being a Filipino daw. Wala na kapit patalim na, mga kababayan. No? Being a Filipino. And anyway, dito naman sa magandang lugar na ito, sabi naman ng aming hari, everyone is an Emirati when you are here. So Everyone is an Emirati when we're here. Kaso ma'am, ang problema, Bornek, ano po, kapag ka gumagawa ka ng kalokohan at nagpe-fake siya, ewan ko lang kung sabihin nung hari sa'yo na ikaw din ay Emirati. Baka malamang ang gawin din sa'yo, nako, hindi namin kilala yan. No? Hindi gumagawa ng mga katarantaduhan yung mga Emirati. Baka yan ang sabihin sa'yo. Sabi ni Ma'am Chris Rose, gagawa ka ng sarili mong multo, tapos matatakot ka. Kundi ka ba naman? Siyo nga daw ho. Sabi ni Ardayan, hanggang social media lang kayang i-depend ang puon nila sa reality TikTok. Actually ho, mga bossing, hindi naman po nila na i-depensa talaga Di ba? Wala ho tayong naririnig na matibay na depensa na galing ho sa kanila. Kapag kayong meron silang sinasabi, like example, ang Pangulo, ang maririnig po natin sa kanila, puro panglalait po. No? Akala mo naman hindi tabingi yung ilong. Akala mo naman mukhang hindi maasim yung itsura. Diba? Akala mo naman hindi mo ka mabantot. Pero yun yung ginagawa nila at yun yung nagiging defense mechanism nila kasi wala silang maisagot po, mga kababayan. Wala silang maidepensa versus sa Pangulo. Sabi ni Jonas Benavides, parang malabo yung bigyan. Nag-apply ng asylum dahil kinasuhan siya sa mali niyang pagbabalita. Correct. Sabi ko nga po aalamin both side no? Side ng gobyerno at side ni Pangulo, side ng gobyerno at side nitong vlogger na ito. I was advised to seek help from the United Nations and I did. And at the same time, I have solicitors that is backing me up. So you don't have to worry. You don't have to worry naman daw mga DDS.
may mga solicitor naman daw na nagba-back up sa kanya. Sabi ni DIX Lucky, gaga ka pala puro ka fake news, bakit di mo ibalita na lantang latay na si Digaw? Pagpasensyahan nyo na po, miski po sila, hindi nila nakikita ang dating Pangulong Duterte. Worry about me because I have my contingency plans. Galit na galit talaga sa akin si David Gomez na kalbo sa Malacanang. Tsaka ang pinakabopo estupida imbecile nga si Aling Clara sinungaling sang Malacanang. Hindi niyo ako matitinag. Kung Yan ang gusto ko yung mga tipong ganyan, Tapos kapag kayo nahuli na aresto, ipinadala sa Pilipinas, ipinauwi sa Pilipinas, inioblo, tapos pagsasamahin, yung mga video nila, hindi nyo ako matitinag, tapos biglang nasa oblo na ho, mga kababayan. Ang ganda nun. Ang ganda ho nun, mga kababayan. bukas man bibitayin ako bilang sing Iloy dahil sa aking political views handa akong mamatay. May sapina na ang inyong nanay ko pero hindi ko pa natatanggap. Antayin lang natin kung natanggap kung matanggap. May sabpina na daw. Ng I don't know ghost chururot kasi wala naman ako doon sa tinitirahan ko noon at hindi na kami nakatira doon. Yun yung mga pinagmamalaki nila. Kumbaga, pagtatago po doon sa sabpina, akala ko ba kaya nilang harapin at haharapin nila. Yung pala, pagtatago din pala sa sabpina. Ang ipagyayabang nito. 28 pa lang ang aton share the live bilat sing Iloy maniya. 28 pa lang daw yung nag-share nung live niya. Dito nga, walang nag-share. Tignan mo, 79 yung nanonood. Di ba? Pero wala tayong pakialam. Rekta lang po, tuloy lang. Bakit? Alam naman natin, karamihan po dyan sa replay na nanonood, mga kababayan. Nagreklamo sa mga DDS. Iilan lang daw yung share. Kaya minsan I find it very unfair because I give my best and I give my all kapag nagla-live ako dito pero ang tatamad nyo dapat May kapalit pala, meron palang may obligasyon pala yung mga nanonood doon. Kailangan nakashare, kailangan ipakalat yung kanyang vlog. Sabi ni Salt ER, replay po pala ito. Uy, loko-loko. Ayan yun, shinout out kita, yan. Di ba? Ano sabi mo, replay, kung may nag-watch sa akin dito na 1.1 million, dapat 1.1 million doon ang share. Kailangan lahat-lahat kumpleto. Mag-share yung mga DDS. Bilat sing Iloy ang share ko 45, ano ni man. Baka ba maya yung iba kasi, ano tawag doon mga kababayan? Baka mga Vietnamese, yung ibang nanonood sa inyo. Kaya po 48 lang yung nag-share. Hindi kasi parang imposible kung 1.1 million, posible naman 1.1 million live nanonood. Kapag si Vice Presidente nga ang naka-live, yung mga pagmumura, hindi naman umaabot ng 1.1 million nanonood na. Pero baka Vietnamese po yung iba, kaya 48 lang yung nag-share. Wala na gani stars yun di puta, Gcash pala lulo. Wala na din stars, wala na din Gcash mga kababayan. Nako, ewan ko lang yung mga DDS kung hindi pa din kayo tinatabangan sa ganitong mga kagaya mga vlogger ninyo, Sabi nung pinsang ko, never man akong manood sa kanya ang amoy na amoy sa YT, ang bunganga. Pagkatapos wala pagid sharer badge. Iyot. Huwag mo kong inaano, wala ko sa jurisdiction sa Pilipinas. Ayun pumunta doon ang abogado ko sa NBI, tinanong anong kaso dito ni Iloy Bogres. Pinagahanap yung kliyente ko. Sabi ni attorney ano sagot sa NBI nga director ay kahirap naman kay Bogres. Kasi wala naman sa Pilipinas. Yung pala yung pinagmamalaki ho. Tayo kahit wala ho tayo sa Pilipinas, mga boss chief sir, never po nating ginawa yung magpakalat ng fake news. Nakakahiya po kasi yun. Para lang tumaas yung views, para dumami lang po yung manonood, mga kababayan, magpe-fake news si Mark Ramos, ay hindi ho natin gagawin iyon. Hindi ho natin gagawin iyon. Sila, ayan, malakas ang loob. Bakit? Wala nga ako kasi sa Pilipinas. Yun yung pinagmamalaki nila. Sabi ni Jonas Benavides,
minumura na ang viewers dahil walang GCash. Dito ho ba? Narinig nyo sa atin yon? Di ba? Minsan may mga nagpapadala dyan, sinasabi natin, wag na po. No? Doon sa mga inaanak, doon sa mga anak nyo na lang po, ipadala o isend yung mga ipinapadala nyo po dito sa Mark Ramos Channel. Dahil tayo dito, okay lang ho tayo mga kababayan. Game. Ngayon, hindi, mabilisan kasi baka dumating yung magmamasahe. Bigla tayo makakat. Ngayon mga boss chief mo, sir. Sinabi ni Senate Pag-usapan natin itong sa impeachment po, no? Kasi ako, miski ako man ho, mga bossing, natutuwa po ako sa bagong Senate President ng Senado na si Tito Soto, mga kababayan, na bubuksan niya yung Senado Monday to Friday para diyan sa impeachment na iyan. Ano po? At para sa kanya, kay Senador Tito Soto, mga boss chief mo, sir, ang ibig sabihin ng forthwith ay the following day. Pagtanggap, pagkuha, pag-abot nila noong impeachment complaint o noong article of impeachment, kinabukasan, rekta na magiging impeachment court ang Senado. Ngayon, mukhang namumuo, no? Yung usap-usapan o yung chismax na etong mga DDS ay mukhang trip pagtulungan si Senate President Tito Soto para matanggal, no, sa pagka-Senate President. Bakit to, mga kababayan? Kasi nga 'di ba ayaw at hindi kaya ng mga DDS o ng Vice Presidente na makarating sa Senado yan pong impeachment na yan. Dahil po, syempre, magkakaroon na po mga boss chief mo, sir, ng tagisan ng lakas ng ebidensya at lakas po ng depensa. At mukhang dati pa po, wala naman talaga silang depensa para diyan sa mga reklamo sa Vice Presidente. Pakinggan niyo po ito. Una, yung sinabi ni Senate President Soto, that's a welcome assurance. Kasi kung titignan at sila naman magdedesisyon kung sabihin nila immediately or the following day, sila ang masusunod. Hindi ho naman yung reasonable time or without undue delay. And that is more in keeping with the letter and spirit of the Constitution na pagdating sa impeachment, ang ibig sabihin ho sa official Tagalog translation ng forthwith, agad. So agad. Miski sa diksyonaryo naman po, nagulat lang po ako, nabigla po ako doon sa sinabi ng Supreme Court No? Pwedeng mas humaba, pwedeng mas umikli daw ho, mga kababayan. Pero kahit sa ang diksyonaryo, pag tinignan mo yung forthwith, agad-agad, walang interruption, no? Walang makapipigil, rektahan agad. Sa lalong madaling panahon. Napakasimple ho yun. So that's very welcome. Para sa ganun, it more follows the spirit and intent of the Constitution when it comes to impeachment cases. A refugee is somebody who seeks asylum, katulad sa akin, ay nasama sa dulo. Ang naririnig ko, mga kababayan, mukhang merong magkakaroon ng kudeta sa Senado. At mukhang ang trip nilang ipalit kay Senator Tito Soto o kay Senate President Tito Soto ay, alam niyo na kung sino? Si Marcoleta. Ano po? Alam naman natin yung mga DDS na yan Di ba? Magtutulong-tulong. Yung kay dating Pangulong Duterte, sila din ang may kasalanan kung bakit hindi makauwi ang dating Pangulong Duterte. Paano ba naman mga boss chief mo, sir? Ipinaramdam, ipinakita nila yung puwersa ng DDS doon sa Senado, sa ICI. Kaya ayun po, hindi mapayagan ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Bibigyan pa po namin kayo ng update sa mga tungkol dito sa Senado, mga bossing, dahil ang sinasabi 2 linggo na lang, malapit nang ma-impeach ang Vice Presidente doon po sa Congress sa ikalawang pagkakataon po. Kaya importante na nakatutok tayo kung ano ang gagawin nila, no? Pagtutulong-tulungan nila si Senate President Tito Soto para matanggal, para maiupo at para baka hindi umabot sa impeachment o i-dribble na naman po yung impeachment na ipapadala sa kanila ng Kongreso. Gaya ng sinabi ko, mga kababayan, hindi tayo magtatagal. Ano po?
pinakamatagal ang 40 minutos, 50 minutos. Magpapaalam muna ako sa inyo. Okay? At nandiyan na yung magmamasahe. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.